Isang malakas na kalabog. Napahinto si Maria sa pagtulak ng kanyang cart ng panlinis. Kumabog ang dibdib niya, hindi dahil sa gulat, kundi sa takot. Sa isang marangyang hotel tulad nito, ang anumang ingay na hindi pangkaraniwan ay pwedeng mangahulugan ng isang bagay, problema. At ang problema ay pwedeng mangahulugan ng pagkawala ng trabaho. Dahan-dahan niyang itinulak ang cart palapit sa pinanggalingan ng tunog, ang presidential suite. Ang silid ng pinakamayamang bisita sa buong hotel, isang negosyanteng Arabo na kararating lang kaninang umaga, si Yusuf Al-Fat. Nanginginig ang kamay ni Maria nang kumatok siya sa malaking pinto na gawa sa kahoy. Housekeeping. Sir, okay lang po ba kayo? Walang sagot. Tanging isang mahinang tunog, parang may hirap na humihinga. Hindi na siya nag-isip pa. Gamit ang kanyang master key, binuksan niya ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang eksenang puno ng kaguluhan. Nakatayo sa gitna ng sala, ang dalawang bodyguard, halatang natataranta. Ang manager ng hotel ay may hawak na telepono sa tainga. Sumisigaw ng, "We need medics, now!" At sa sahig, nakahandusay si Yusuf Al-Fat. Nakaupo ito na nakasandal sa isang paa ng sofa, hawak ang kanyang dibdib. Ang kulay ng kanyang muka ay unti-unting nagiging abo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. At ang bawat paghinga niya ay isang paghihirap. "What's happening? Anong nangyayari?" Tanong ng manager. Pero walang makasagot. Sinubukan ni Yusuf na magsalita. Itinuro niya ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay ang kanyang dibdib. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi maintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero para kay Maria, malinaw ang mga ito. Malinaw na parang sarili niyang wika. "Nani Mabel, allergy. Kailangan ko ang gamot." Wikang Arabo. Ang wikang natutunan niya mula sa kanyang ama na nagtrabaho sa Saudi Arabia ng maraming taon. Ang wikang hindi niya inaakalang magiging susi sa isang sitwasyong tulad nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng pag-aalala tungkol sa kanyang trabaho, ang lahat ng takot ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang pamilyar na damdamin. Ang damdamin ng isang taong nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Ang damdamin ng isang dating medical student. Huminga siya ng malalim. "Tumabi po kayo," sabi niya sa isang boses na may awtoridad na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Lumingon sa kanya ang manager. Nanlalaki ang mga mata. "Maria, anong ginagawa mo rito? Get out!" Hindi niya ito pinansin. Lumuhod siya sa tabi ni Yusuf. Tumingin siya sa mga mata nito at nagsalita sa wikang Arabo. "Sir, anong kailangan mo? Sabihin mo sa akin." Isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Yusuf. "Sa bagahe." "Ang aking gamot. Injection." Tumayo si Maria at hinarap ang isa sa mga bodyguard. "Nasaan ang bagahe niya?" Sigaw niya sa Arabo. Gulat man, itinuro ng bodyguard ang isang bukas na maleta sa kwarto. Mabilis na tumakbo si Maria papunta roon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na pamilyar. Isang medical kit. At naroon nga, isang maliit na itim na supot. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang auto-injector, katulad ng isang EpiPen. Alam niya kung para saan ito. Alam niya kung paano ito gamitin. Ang mga taon ng pag-aaral na pilit niyang ibinaon sa limot ay biglang bumalik. Pagbalik niya sa sala, ang paghinga ni Yusuf ay mas lalo pang humina. "Anong gagawin mo, babae?" Sigaw ng manager. Hindi siya sumagot. Inalis niya ang takip ng injector. Sa isang mabilis at siguradong kilos na parang ginawa na niya ng 1,000 beses, itinurok niya ito sa hita ni Yusuf, direkta sa kanyang damit. Isang matinis na tunog ng pag-click ang narinig. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig lang ay ang paghahabol ng hininga ng lahat.
Dahan-dahan, parang sa isang slow motion na pelikula, nakita ni Maria ang pagbabago. Ang kulay sa mukha ni Yusuf ay unti-unting bumabalik. Ang kanyang paghinga, bagamat mababaw pa rin, ay nagsimulang maging mas regular. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod na koko. Ilang sandali pa, dumating ang mga mediko. Kinuha nila ang sitwasyon. Habang inaasikaso nila si Yusuf, si Maria ay tahimik na tumayo at umatras. Bumalik siya sa pagiging anino, sa pagiging isang simpleng tagalinis. Kinuha niya ang kanyang cart at dahan-dahang lumabas ng silid. Walang nakapansin sa kanya. Walang nagpasalamat. Para sa kanila, isa lamang siyang empleyado na naligaw sa maling lugar, sa maling oras. Nang gabing iyon, habang nasa ospital, hindi mapigilan ni Yusuf na isipin ang babaeng iyon. Ang babaeng may mga matang puno ng talino at katahimikan. Ang anghel na nagsalita sa kanyang wika noong walang sino man ang nakaintindi. Kinabukasan, pagkatapos niyang maging estable, ang una niyang hiniling ay makausap ang babaeng nagligtas sa kanya. Natagpuan siya ng kanyang assistant sa staff lounge ng hotel. Nagkakape bago magsimula ang kanyang shift. Dinala siya sa VIP wing ng ospital. Ang buong biyahe ay parang isang panaginip para kay Maria. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Yusuf na nakaupo sa kama. Mas maayos na ang itsura nito, ngunit bakas pa rin ang pagod sa kanyang mukha. "Lumapit ka," mahinang sabi ni Yusuf sa Ingles. Sumunod si Maria. Tinitigan siya ni Yusuf ng matagal. "Salamat," sabi niya. "Utang ko sa iyo ang buhay ko." Napayuko si Maria. "Trabaho ko lang po na siguraduhin na maayos ang lahat, sir." Umiling si Yusuf. "Hindi. Ang ginawa mo. Hindi iyon trabaho ng isang tagalinis." Hinawakan niya ang kamay ni Maria. Nagulat si Maria sa init ng palad nito na bumalot sa kanyang kamay. Magaspang ang sarili niyang mga palad dahil sa walang tigil na paggamit ng mga kemikal na panlinis, habang ang kamay ni Yusuf ay malambot, ngunit may bigat ng awtoridad. Agad niyang binawi ang kamay niya na para bang napaso. "Pasensya na po, sir." Hindi pinansin ni Yusuf ang pag-iwas niya. Mas lalo lang siyang tinitigan nito. Ang kanyang mga matang kulay kape ay puno ng mga tanong na hindi niya masabi. "Anong pangalan mo?" "Maria po. Maria Oliveira." "Saan mo natutunan ng wika ko, Maria?" Tanong niya ulit. "At paano mo nalaman ang gagawin? Maging ang mga personal kong doktor ay hindi kasing bilis mo." Nakatitig lang si Maria sa sahig. Sa kanyang uniforme, iyon ang paalala kung sino siya sa lugar na ito. Isang hamak na empleyado. Isang taong hindi dapat nagkakaroon ng ganitong klaseng pag-uusap kasama ang isang bilyonaryo. Sa tatay ko po. Nagtrabaho po siya sa Middle East dati." Pagsisinungaling niya. O hindi bababasa. Pagsasabi ng kalahati lang ng katotohanan. "Nagkataon lang po na alam ko ang tungkol sa allergy." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Yusuf na para bang alam niyang may itinatago si Maria. Isang napakagandang pagkakataon. Katahimikan. Si Maria ay hindi mapakali. Gustong-gusto nang umalis. Si Yusuf naman ay tila kontento na sa panonood lamang sa kanya na lalong nagpapailang kay Maria. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng mga titig nito, hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang nakikita nito ang lahat ng mga lihim at pangarap na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang simpleng uniforme. Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Pumasok ang isang nurse. "Mr. Alfat, oras na po para sa inyong gamot." Ito na ang pagkakataon ni Maria. Mabilis siyang yumuko. "Sir, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Ikinagagalak ko pong maayos na ang kalagayan ninyo." Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Ang puso niya ay kumakaripas. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang pabalik sa kanyang ligtas at hindi nakikitang mundo.
Ngunit bago pa man niya maabot ang pinto, narinig niya ang boses ni Yusuf mula sa kanyang likuran. "Huwag kang umalis!" Napahinto siya, ngunit hindi lumingon. "Pakiusap," sabi niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng isang bigat na hindi kayang baliwalain ni Maria. "Kailangan kong malaman kung sino ka." Nakatayo si Yusuf sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang suite. Tanaw ang kumikinang na syudad ng Dubai sa ibaba. Isang baso ng mamahaling inumin ang nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang isip niya ay wala sa mga skyscraper o sa milyon-milyong dolyar na business deal na kailangan niyang isara. Nasa isang babae ang kanyang isip, Maria Oliveira. Mula nang iwan siya nito sa ospital, isang imahe lang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ang mga mata nito, mga matang puno ng determinasyon at talino, mga matang hindi nababagay sa isang uniforme ng housekeeping. Hindi siya isang ordinaryong babae, alam niya yon. Ibinaba niya ang baso, tinawagan niya ang kanyang personal assistant. "I want you to find her, the housekeeper, Maria Oliveira. Get all her information." Ngunit pagkalipas ng isang oras, bumalik ang kanyang assistant na walang dala. "Sir, I'm sorry. The hotel management refused. It's against their privacy policy." Isang ugat ang pumitik sa noo ni Yusuf. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya sa isang pitik lang ng daliri. Ngunit sa pagkakataong ito, isang simpleng policy ang humaharang sa kanya. "Fine," sabi niya. Mas lalo lang siyang naging determinado. "I'll do it myself." Alam niya ang oras ng pag-out ni Maria. At tulad ng isang binatang nanliligaw sa unang pagkakataon, naghintay siya. Hindi sa grand lobby, kundi sa isang sulok malapit sa staff exit kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Pakiramdam niya ay katawa-tawa siya. Isang CEO na nag-aabang na parang isang espiya, ngunit wala siyang pakialam. Maya-maya pa, lumabas si Maria kasama ang ilang katrabaho. Nagtatawanan sila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Yusuf ang nangiti nito. Isang totoong nangiti na nagpaliwanag sa buong mukha niya. Mas lalo siyang naakit. Huminga siya ng malalim at lumapit. "Miss Oliveira?" Natigilan si Maria at ang mga kasama niya. Ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho, napalitan ng gulat at pag-aalala. Sir Alfat, anong ginagawa ninyo rito? Maari ba kitang makausap? Saglit lang." Nagkatinginan ang mga kasama ni Maria. Puno ng tsismis ang kanilang mga mata. Bago sila nagpaalam at umalis, naiwan silang dalawa sa ilalim ng ilaw ng poste sa parking lot. "May problema po ba, sir? May kailangan po ba kayo?" Tanong ni Maria. Ang boses ay formal at maingat. "Yusuf, tawagin mo akong Yusuf," sabi niya. "At oo, may kailangan ako. Kailangan kong magpasalamat sa iyo sa tamang paraan. Let me treat you to dinner." Agad na umiling si Maria. "Naku, hindi na po kailangan, sir. Yusuf, ginawa ko lang po ang dapat." "Para sa iyo siguro, pero para sa akin binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay." Giit ni Yusuf. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. "Please, hindi ito utos. Isa itong pakiusap." Nag-aalangan si Maria. Kitang-kita sa mukha niya ang pagtatalo ng isip niya. Ang takot na baka kung ano ang isipin ng ibang tao at ang pag-alala na baka mapahamak siya. Hindi sa isang mamahaling lugar. Mabilis na dugtong ni Yusuf na para bang nabasa niya ang isip nito. Isang simpleng lugar lang, kape lang, kung gusto mo. Ang mahalaga, makausap kita. Sa huli, dahil sa sinseridad sa mga mata ni Yusuf, dahan-dahang tumango si Maria. Hindi siya dinala ni Yusuf sa isang restaurant na may 5 bituin. Sa halip, nagmaneho sila papunta sa isang tahimik na cafe sa tabi ng dagat. Isang lugar na bukas sa hangin, kung saan ang maririnig lang ay ang mahinang alon at ang tunog ng kanilang mga tasa ng kape. Doon, sa ilalim ng mga bituin, nagkwento si Maria.
Ikinuwento niya ang simpleng bersyon ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya, sa Brazil, ang kanyang mga pangarap na makapag-ipon para sa kanila. Wala siyang binanggit tungkol sa pag-aaral ng medisina, sa mga pangarap na isinuko niya. Pero nakinig si Yusuf. Tunay siyang nakinig. Bawat salita ay sinisip-sip niya. Pinagmamasdan ang paraan ng pagkislap ng kanyang mga mata kapag binabanggit niya ang kanyang pamilya. Ikaw naman, sabi ni Maria pagkatapos ng ilang sandali. Anong kwento mo? Napangiti si Yusuf ng mapait. Ang kwento ko ay nakasulat na bago pa man ako ipanganak. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang buhay, ang buhay sa isang gintong hawla, ang bigat ng pangalan ng kanyang pamilya, ang mga obligasyon, ang mga tradisyon na kailangan niyang sundin, ang pakiramdam na ang bawat galaw niya ay nakaplano na. Minsan, pag-amin niya, ang tingin ay nasa malayong dagat. Pakiramdam ko ay nalulunod ako. Ang lahat ay tungkol sa negosyo, sa pamilya, sa kung ano ang tama sa mata ng iba. Tumingin siya kay Maria. Pero noong gabing iyon, noong nakilala kita, para kang isang malakas na hangin sa isang silid na walang bintana. You were real. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Sa sandaling iyon, hindi sila isang bilyonaryo at isang tagalinis. Sila ay dalawang taong parehong nakakaramdam na nakakulong sa kani-kanilang mundo. Pagkatapos ng gabing iyon, inihatid niya si Maria pabalik sa tinutuluyan nitong apartment. Isang simpleng gusali na malayong-malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Nang nasa tapat na sila ng pinto, hindi niya mapigilang sabihin, "Gusto kitang makita ulit, Maria." Bago pa man makasagot si Maria, tumunog ang telepono ni Yusuf. Nakita niya ang pangalan sa screen. Ama, ang kanyang ama. Agad na nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nawala ang lambot, napalitan ng bigat ng obligasyon. Sinagot niya ito. Oo, ama. Isang boses na puno ng awtoridad ang narinig niya mula sa kabilang linya. Kahit na mahina ang volume, sapat na para marinig ni Maria. Yusuf, papunta na kami ng Dubai. Kasama ko ang pamilya Al-Rashidi. Bukas darating kami. Oras na para gawin mo ang iyong tungkulin. Napatigas si Yusuf. Ang mga salitang yon ay parang isang kadena na muling ipinulupot sa kanyang leeg. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Maria, na ngayon ay nakatitig sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Ang pag-asang kanina lang ay namumuo sa pagitan nila ay biglang naglaho na parang isang bulang biglang pumutok. Kinabukasan, pumasok si Maria sa trabaho na para bang lumalakad siya sa mga alapaap. Ang pag-uusap nila ni Yusuf kagabi ay umulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang magandang kanta. Ang paraan ng pagtitig nito, ang sinseridad sa kanyang boses, ang pakiramdam na sa wakas ay may isang taong nakakita sa tunay na siya. Hindi lang sa kanyang asul na uniforme. Isang maliit na ngiti, ang hindi maalis sa kanyang mga labi habang nagpupuna siya ng mga salamin sa lobby. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Maria. Isang matinis na boses mula sa kanyang supervisor ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Anong nanginingiti-ngiti mo dyan? Bilisan mo. May darating na VVIP, ang pamilya Alfat at ang kanilang mga bisita. Kailangan maging perpekto ang lahat. Biglang kumabog ang dibdib ni Maria. Pamilya Alfat. Ibig sabihin, nandito ang ama ni Yusuf. Ang ama na tumawag kagabi. Ang tawag na nagpabago sa lahat. Sinubukan niyang alisin ang kaba. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa grand entrance. At pagkatapos ng ilang minuto, dumating sila. Parang huminto ang oras. Ang unang pumasok ay isang matandang lalaki na may tindig ng isang hari. Ang kanyang balbas ay puti na.
Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng tradisyonal na damit Arabo at bawat hakbang niya ay may bigat ng kapangyarihan. Walang duda, iyon si Sheikh Rashid Al Fat, ang ama ni Yusuf. Sa likod niya ay si Yusuf, nakatayo siyang tuwid. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang lambot at init na nakita ni Maria kagabi ay ganap na nawala. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay isang babae. Isang babaeng napakaganda. Ang kanyang ganda ay hindi lang sa kanyang mukha o sa kanyang mamahaling damit. Nasa paraan ng kanyang paglakad, sa pagtaas ng kanyang baba, sa kumpiyansa na bumabalot sa kanya, para siyang isang prinsesa mula sa isang fairy tale. Habang papalapit sila, naramdaman ni Maria na para siyang lumiliit. Ang kanyang uniforme ay biglang naging masikip at magaslaw. Ang dala niyang pamunas ay parang isang simbolo ng kanyang abang kalagayan. Umatras siya sa isang sulok, umaasang hindi siya mapapansin, umaasang maging isa muli sa mga anino. Ngunit huli na ang lahat. Nag-angat ng tingin si Yusuf at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malawak na lobby. Nakita ni Maria ang isang mabilis na kislap sa mga mata nito. Gulat, pagkataranta, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Pagsisisi. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Siya ang unang umiwas ng tingin. Itinuon ni Maria ang kanyang atensyon sa pagpupunas ng isang mesang salamin na makintab na anumang bagay para lang hindi na muling tumingin sa kanila. Maria, dalhan mo sila ng tsaa sa private lounge. Utos ng kanyang supervisor na hindi alam ang bigat ng simpleng utos na yon. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang inihahanda niya ang tsaa. Bawat tasa na inilalagay niya sa tray ay parang isang pabigat sa kanyang puso. Nang pumasok siya sa private lounge, ang usapan nila ay naputol. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Inilapag niya ang mga tasa sa mesa, ang kanyang ulo ay nakayuko. Iniiwasan ang tingin ni Yusuf. Ngunit hindi niya maiwasang marinig ang boses ng sheikh, ang boses na malakas at hindi mapapasubalian. Ang pagsasanib ng Al Fat Corporation at Al Rashidi Holdings ay magiging isang makasaysayang kaganapan, sabi ng sheikh. Ang kanyang tingin ay nasa magandang babae. At ang kasal ninyo ni Yusuf, Samira, ang siyang magiging selyo sa kasunduang ito. Samira, yun pala ang pangalan niya. Ang pangalan ng babaeng nakakapit sa braso ni Yusuf. Ang pangalan ng kanyang fiancé. Tama po kayo, sheikh, sagot ni Samira. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. Tumingin siya kay Yusuf nang may pagmamay-ari. Matagal na itong inaasahan ng aming mga pamilya. Si Yusuf ay hindi nagsalita. Nakatitig lang siya sa kawalan. Itinakda na ang lahat. Pagpapatuloy ng Sheikh Rashid, ang kasal sa pagitan mo at ni Samira ay magpapatibay sa posisyon ng ating mga angkan. Ang lahat ay napagpasyahan na. Ang lahat ay napagpasyahan na. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Maria na parang isang punyal. Ang pag-asa na kanyang naramdaman kaninang umaga ay biglang naging abo. Ang lahat ng sinabi ni Yusuf kagabi tungkol sa pakiramdam na nakakulong, ngayon ay naiintindihan na niya. At sa kwentong yon, siya ang extra, ang pagkakamali, ang panandaliang pagtakas. Sa kanyang pagkatuliro, isang tasa ng tsaa ang dumulas mula sa nanginginig niyang kamay. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang mainit na tsaa ay tumapon sa mamahaling Persian carpet. Biglang napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Ang galit sa mata ng kanyang supervisor. Ang pagkainis sa mukha ni Sheikh Rashid. Ang malamig na pagtataka sa mga mata ni Samira. At ang sakit. Ang sakit sa mga mata ni Yusuf. Nakatayo si Maria doon, sa gitna ng mga basag na piraso ng porselana. Ang kanyang mga mata
ay unti-unting nag-iinit at namumuo ang mga luha. Ang kanyang uniforme na may mantsa ng tsa ay hindi kailanman naging mas malinaw na simbolo ng mundong hindi para sa kanya. Ang tunog ng nabasag na tasa ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Yusuf. Mas malakas pa kaysa sa walang katuturang usapan tungkol sa negosyo na nagaganap sa kanyang paligid. Tapos na ang meeting, ngunit nakaupo pa rin siya sa private lounge. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang nakita niya ay hindi isang clumsy na empleyado. Ang nakita niya ay ang sakit sa mga mata ni Maria. Ang mabilis na pagguho ng pag-asa na siya mismo ang nagtanim doon kagabi. At ang bigat ng kasalanan ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Yusuf. Ang malamig na boses ng kanyang ama ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ayusin mo ang iyong sarili. Hindi magandang tingnan ang ganyang itsura sa harap ng mga Al-Rashidi. Tumayo si Yusuf. Kailangan ko lang lumabas saglit. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang ama. Kailangan niyang makita si Maria. Kailangan niyang magpaliwanag kahit na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano mo ipapaliwanag ang isang buhay na hindi sa'yo? Alam niyang hindi niya ito mahahanap sa mga lugar para sa bisita. Kaya't ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Pumasok siya sa employees-only na pasilyo. Ang makintab na marmol ay napalitan ng simpleng semento. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng panlinis. Ito ang mundo ni Maria. Isang mundong banyaga sa kanya. Natagpuan niya ito sa dulo ng isang pasilyo. Nag-aayos ng laman ng kanyang cart. Nakatalikod sa kanya. Maria, tawag niya. Mahina ang kanyang boses. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha niya ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman, walang emosyon. Ang init na nakita niya kagabi ay wala na. Mr. Alfat, sabi niya, ang kanyang boses ay formal at magalang. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo? May kailangan po ba kayo sa inyong suite? Ang bawat po at Mr. Alfat ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Gumagawa ito ng isang pader sa pagitan nila. Isang pader na mas matibay pa kaysa sa pinto ng kanyang suite. Gusto kong magpaliwanag tungkol sa kanina. Hindi po kailangan, sir. Putol niya. Aksidente po iyon. Kasalanan ko po. Hindi na mauulit. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Giit ni Yusuf, lumalapit ng isang hakbang. Ang tungkol sa pamilya ko. Kay Samira. Umatras si Maria ng isang hakbang na para bang ang paglapit niya ay isang banta. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi ninyo, sir. Wala po akong kinalaman sa personal na buhay ng mga bisita ng hotel. Tumingin siya sa kanyang relo. Pasensya na po, pero marami pa po akong kailangang gawin. Kung wala na po kayong ibang kailangan, babalik na po ako sa trabaho. Yumuko siya ng bahagya, isang perpektong kilos ng isang empleyado sa kanyang amo, at itinulak ang kanyang cart palayo. Naiwan si Yusuf na nakatayo doon, mag-isa sa pasilyo. Pakiramdam niya ay mas masakit pa ang pagtangging iyon kaysa sa isang sigaw. Ang propesyonal na lamig ni Maria ay mas malinaw kaysa sa anumang salita. Isinara na niya ang pinto. Bumalik siya sa kanyang suite na talunan. Naabutan niya roon si Samira, nakaupo sa sofa na parabang siya na ang reyna ng lugar. Nakita ko ang nangyari kanina, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala na halatang peke. Kawawa naman yung babae. Mukhang na-stress siya. Hindi sumagot si Yusuf. Tumayo si Samira at lumapit sa kanya. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang damit. Huwag kang mag-alala. Mahal. Minsan, ang mga taong tulad nila ay hindi naiintindihan ang mundo natin. Siguro kailangan lang niya ng isang kaibigan. Tumingin siya sa mga mata ni Yusuf. Gusto mo kausapin ko siya? Babae sa babae. Para maintindihan niya ang sitwasyon nang hindi siya masyadong masasaktan. Mayroong mali sa ngiti ni Samira, ngunit pagod na si Yusuf
para alamin pa kung ano yon. Tumango na lang siya. Kinagabihan, habang nag-uusap sila ng kanyang ama sa sala, pumasok si Samira. May dalang ngiti ng tagumpay. Nakausap ko na siya. Masayang sabi niya. Nagpunta ako sa staff lounge nila. Nag-usap kami ng maayos. At? Tanong ni Yusuf. At sa tingin ko, naiintindihan na niya. Sabi ni Samira habang nagsasali ng inumin para sa sarili. Mabait naman pala siya. Kailangan lang ipaalala sa kanya kung saan siya lulugar. Nagpatuloy si Samira sa pagkukwento tungkol sa kanilang pag-uusap. Ngunit hindi na nakikinig si Yusuf. Ang isip niya ay naipon sa huling mga salita nito, kung saan siya lulugar. Mayroong kalupitan sa likod ng mga salitang yon. Isang kalupitan na nakabalot sa kabaitan. Habang naglalakad si Samira pabalik sa kanyang upuan, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Yusuf. Isang maliit, basang mantsa sa manggas ng mamahaling damit ni Samira. Isang mantsa na kulay kape. Bigla, naramdaman ni Yusuf ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang ngiti ni Samira, ang mantsa ng kape, ang mga salitang kung saan siya lulugar. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang larawan sa kanyang isip. Isang larawang hindi niya gusto. Samira, tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Anong eksaktong sinabi mo sa kanya? Ngumiti lang si Samira, ngunit ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala naman. Nagkamustahan lang kami. Kinuha niya ang kanyang baso at may ibinulong, sapat lang para marinig niya. At sinigurado kong ang mga bagay na hindi sa akin ay hindi niya dapat hawakan. Ang mga salita ni Samira, hindi. Ang lamig sa likod ng mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Maria. Ang mga bagay na hindi sa'yo, huwag mong hawakan. Iyon ay hindi isang payo. Iyon ay isang babala. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamaliit na tao sa buong Dubai. Isang langgam na anumang oras ay pwedeng tapakan ng mga eleganteng sapatos ni Samira. Sa loob ng mga sumunod na araw, ginawa ni Maria ang lahat para maging invisible. Maaga siyang pumapasok, huli siyang umuuwi. At iniiwasan niya ang anumang lugar na posibleng pagtagpuan nila ni Yusuf o ng pamilya nito. Ang presidential suite ay naging isang teritoryong ipinagbabawal sa kanya na para bang may isang hindi nakikitang linya na nagsasabing, hanggang dito ka lang. Ngunit habang sinusubukan niyang kalimutan, isang katanungan ang pilit na bumabalik sa kanyang isip. Bakit? Ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. Naramdaman niya iyon. May mas malalim na dahilan sa likod ng kasunduang ito. Isang bagay na nagbigay kay Samira ng ganoong klaseng kumpiyansa at kapangyarihan. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang shift, sa halip na umuwi, nagpunta si Maria sa isang maliit na internet cafe. Gamit ang kakarampot na nalalaman niya, ang mga pangalang Alfat at Al-Rashidi. Nagsimula siyang magsaliksik. Hindi niya hinanap ang mga balita sa negosyo. Hinanap niya ang mga lumang artikulo, mga society pages, mga chismis na maaaring magbigay sa kanya ng kahit anong pahiwatig. At doon, sa isang nakabaon na artikulo mula sa isang lokal na pahayagan, 5 taon na ang nakalipas, natagpuan niya ito. Pamilya Al-Rashidi, nagligtas sa nag-iisang tagapagmana ng Alfat mula sa isang trahedya. Binasa niya ang bawat salita. Ang artikulo ay tungkol sa isang malaking sunog sa isa sa mga warehouse ng Alfat Corporation. Si Yusuf, na nooy bago pa lang sa kumpanya, ay natrap sa loob. Ang ama ni Samira, si Sheikh Al-Rashidi, ang personal na pumasok sa nasusunog na gusali kasama ang kanyang mga tauhan para iligtas si Yusuf. Isang utang na loob, isang utang na hindi mababayaran ng pera. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagpapakasal kay Samira ay hindi lang isang business merger. Ito ay pagbabayad utang. Isang bagay na hindi matatakasan ni Yusuf kahit anong gawin niya. Napabuntong hininga si Maria.
at isinara ang browser. Sa halip na makaramdam ng galit, nakaramdam siya ng awa para kay Yusuf. Ang gintong hawla na binanggit nito ay mas matibay pa pala kaysa sa inaakala niya. At siya ay isang hangal na umasang may susi para buksan ito. Habang naglalakad siya pauwi sa madilim na kalsada, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Brazil. Kinabahan siya. Sinagot niya ito. Ate Maria? Ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na si Sofia ay nanginginig sa kabilang linya, puno ng mga luhang pilit na pinipigilan. Sofia, anong nangyari? Tanong ni Maria. Ang puso niya ay biglang bumilis. Si Mama. Humikbi si Sofia. Inatake na naman siya. Kailangan daw siyang maoperahan kaagad, sabi ng doktor. Kung hindi, baka. Hindi na natapos ni Sofia ang kanyang sasabihin. Ang malakas na pag-iyak na lang niya ang naririnig ni Maria. Napahawak si Maria sa isang pader para suportahan ang sarili. Ang mundo niya ay biglang gumuho. Ang problema niya sa Dubai ay biglang naging napakaliit kumpara sa trahedyang ito. Magkano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinabi ni Sofia ang halaga. Isang halagang imposible. Isang halagang kahit na magtrabaho pa siya ng 10 taon sa hotel ay hindi niya maiipon. Pagkababa ng telepono, tumingala si Maria sa langit ng Dubai. Ang Burj Khalifa ay kumikinang sa di kalayuan, isang simbolo ng kayamanan na hindi niya kailanman maaabot. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang pag-iwan sa kanyang pangarap na maging doktor, ang pagtitiis sa pangungulila sa ibang bansa. Para saan? Para pa rin mauwi sa wala? Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang malamig na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Bumalik siya sa insidente sa suite ni Yusuf. Sa kanyang kaalaman bilang isang dating medical student, mayroong hindi tama. Ang bilis ng epekto, ang klase ng sintomas. Hindi ito mukhang isang tipikal na food allergy. Parang induced, pinilit na mangyari. Naalala niya ang isang bagay na hindi niya pinansin noon. Isang maliit na sisidlan ng mga pinatuyong halamang gamot sa mesa ni Yusuf. Isang uri ng herbal tea na sikat sa rehiyon. Hindi ito nakakalason, pero naalala niya ang mga aralin niya sa toxicology. Ang halamang iyon, kapag isinabay sa isang partikular na uri ng antihistamine, ay magdudulot ng isang reaksyon na kamukhang-kamukha ng anaphylactic shock. Isang nakakakilabot na palaisipan ang nabuo sa kanyang isip. Ang tsaang iyon. Ang biglaang atake ni Yusuf. At si Samira. Si Samira, na ayon sa narinig niya sa mga katrabaho, ang personal na nagdala ng tsaa kay Yusuf bago ito atakihin. Napahawak si Maria sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa posibleng kahulugan ng lahat ng ito. Ito ay hindi lang isang simpleng kwento ng arranged marriage. Ito ay isang posibleng pagtatangka sa buhay, kinain ng pag-aalala para sa kanyang ina at ng kakilakilabot na hinala ang buong pagkatao ni Yusuf. Sa loob ng ilang araw, para siyang multo na gumagalaw sa hotel. Ang kanyang trabaho ay naging mekanikal. Ang kanyang mga ngiti sa mga bisita ay naging pilit. Ang tanging nagpapatakbo sa kanyang isipan ay ang mukha ng kanyang naghihirap na ina at ang malamig na mga mata ni Samira. Alam niyang kailangan niya ng katibayan. Isang hinala, gaano man kalakas, ay mananatiling hinala lamang. Pero paano? Nag-isip siya. Ang tsa. Kailangan niyang makuha ang tsaang iyon. Sa kanyang susunod na shift, ginawa niya ang isang bagay na mapanganib. Nagdahilan siyang may naiwang gamit sa isa sa mga silid na malapit sa presidential suite. Habang abala ang kanyang kasama, mabilis siyang pumasok sa suite ni Yusuf. Bakante ito. Alam niyang nasa isang business meeting ang buong pamilya. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Mabilis niyang tinungo ang mesa
kung saan niya nakita ang sisidlan ng halamang gamot. Naroon pa rin. Kumuha siya ng kaunting piraso at maingat na ibinalot sa isang panyo. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Kailangan niya ang tsaang ininom ni Yusuf, ang tsaang galing kay Samira. Pumunta siya sa pantry ng suite. Nakita niya ang isang teapot na ginamit na. May kaunti pang laman sa loob. Hindi siya sigurado kung ito na nga iyon. Pero wala siyang pagpipilian. Maingat niyang isinalin ang natitirang likido sa isang maliit na bote ng tubig na dala niya. Pagkatapos ng kanyang shift, hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa isang maliit na klinika sa isang sulok ng syudad, isang lugar na pinupuntahan ng mga manggagawang tulad niya. Nandoon ang nag-iisa niyang kaibigan, si Dr. Ramirez, isang doktor na Pilipino na nakakwentuhan niya dati. Nang makita ni Dr. Ramirez ang dala ni Yusuf, kumunot ang noo nito. "Maria, ano ito?" Nanginginig ang boses ni Yusuf habang ipinapaliwanag niya ang kanyang hinala. Ikinuwento niya ang lahat, maliban sa mga pangalan. Sinabi niya lang na ito ay tungkol sa isang babisita sa hotel. "Gusto kong malaman kung may kakaiba sa tsaang ito." Pakiusap niya. "Kahit anong lason o chemical." Tinitigan siya ni Dr. Ramirez nang may pag-aalala. "Maria, delikado ito kung tama ang hinala mo." "Mas delikado kung wala akong gagawin," sagot ni Yusuf. "Parang awa mo na. Tulungan mo ako." Pumayag ang doktor, ngunit sinabi nitong aabutin ng 1 o 2 araw bago makuha ang resulta. 2 araw. 2 araw ng paghihintay na parang impyerno. Sa ikalawang araw, habang papalabas na si Yusuf ng hotel, isang mamahaling kotse ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana. Si Yusuf. "Sakay," sabi nito. Ang kanyang boses ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Natigilan si Yusuf, ngunit ang awtoridad sa boses nito ay hindi niya kayang tanggihan. Sumakay siya sa kotse. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. "Alam kong iniiwasan mo ako," basag ni Yusuf sa katahimikan. "At naiintindihan ko kung bakit, pero kailangan nating mag-usap." Tumingin si Yusuf sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Maria, isang halo ng pagsisisi at determinasyon. Ang tungkol kay Samira, komplikado ang lahat. May mga bagay na hindi ko kayang, "Hindi ako nandito para pag-usapan ng pag-ibig, Yusuf." Putol ni Maria. Ang kanyang boses ay matatag sa unang pagkakataon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Nandito ako para sabihin sa iyo na nasa panganib ang buhay mo." Natigilan si Yusuf. Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Maria. "Ang atake mo. Hindi iyon allergy. Naniniwala akong may naglagay ng isang bagay sa tsaa mo. Isang bagay na, kapag hinalo sa gamot mo, ay halos pumatay sa'yo." Isang blangkong ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Yusuf na agad napalitan ng pagkadismaya. "Maria, alam kong nasasaktan ka, pero hindi ito ang paraan." "Hindi ako nasasaktan, Yusuf. Nag-aalala ako." Halos pasigaw na, sabi ni Maria. "At si Samira, siya ang nagdala sa iyo ng tsaang iyon." Umiling si Yusuf. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ito ba ay dahil sa selos, Maria? Gagawa ka ng ganitong kwento para lang sirain ang kasal ko?" Ang mga salitang yon ay tumama kay Maria na parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng lakas ng loob na inipon niya ay biglang naglaho. Ang pag-aalala niya ay sinuklian ng isang masasakit na akusasyon nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Dr. Ramirez. Nanginginig niyang sinagot ito, naka-loudspeaker. "Maria," sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "Positibo! Ang sample ng tsaa na dinala mo. Meron itong bakas ng isang bihirang alkaloid. Hindi ito nakakalason ng mag-isa. Pero ang chemical na composition nito, kapag humalo sa loratadine, ang active ingredient sa gamot mo para sa allergy,
Magdudulot ito ng biglaang pagbagsak ng presyo ng dugo at anaphylaxis. Maria, kung sino man ang uminom nito, sinusubukan siyang patayin. Natahimik ang buong kotse. Tanging ang mahinang paghinga na lang nila ang maririnig. Dahan-dahang ibinaba ni Maria ang telepono. Hindi niya kailangang tumingin kay Yusuf. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanan na bumagsak sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Yusuf. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Paano? Paano niya nagawa ito? Ngunit bago pa man makasagot si Maria, isang katok sa bintana ng kotse ang gumulat sa kanila. Nakatayo sa labas si Sheikh Rashid Al-Fat. Ang mukha ng kanyang ama ay madilim sa galit. Nakita nito ang lahat. Binuksan ng Sheikh ang pinto ng kotse. Hindi niya pinansin si Maria. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Yusuf, nagnininga sa galit. Ano ang ibig sabihin nito, Yusuf? Anong ginagawa mo kasama ang babaeng ito? Ama, magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Sigaw ng Sheikh. Nakita niya ang telepono ni Maria na nasa kamay pa rin ni Yusuf, bukas pa rin ang call log. Inagaw niya ito. Mas paniniwalaan mo pa ang isang hamak na tagalinis kaysa sa iyong pamilya? Kaysa sa babaeng itinakda para sa iyo? Sa isang mabilis na kilos, pinindot ng Sheikh ang delete sa call log. Binubura ang nag-iisang ebidensya na hawak nila. Binalik niya ang telepono kay Maria nang may pagkasuklam. Ang tingin niya ay bumaling kay Yusuf. Pumasok ka sa loob. Ngayon din. Ang mga salita ng Sheikh ay parang isang hatol ng kamatayan. Walang nagawa si Yusuf kundi ang sumunod. Iniwan niya si Maria sa kotse, mag-isa, habang siya ay kinaladkad pabalik sa hotel ng kanyang ama na parang isang batang paslit. Ang huling nakita ni Maria ay ang mga mata ni Yusuf, puno ng gulo, takot, at kawalan ng kapangyarihan. Kinabukasan, alam na ni Maria na may magbabago at hindi siya nagkamali. Pagpasok niya sa hotel, agad siyang ipinatawag sa opisina ng general manager. Ang kanyang mabait na supervisor na dati palangiti sa kanya ay hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Maria, simula ng manager. Ang kanyang boses ay mabigat at walang emosyon. Mula sa araw na ito, hindi ka na empleyado ng hotel na ito. Hindi na nagulat si Maria. Tinanggap niya ang balita ng may tahimik na dignidad, kahit na ang puso niya ay parang pinipiga. Maari ko po bang malaman kung ano ang dahilan? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Company policy, sabi ng manager. Isang sagot na walang kahulugan. May mga reklamo tungkol sa iyong asal. Pakikipag-ugnayan sa isang mataas na profile na bisita. Itinatala namin ito bilang gross misconduct. Gross misconduct, isang kasinungalingan. Alam nilang pareho na ang tunay niyang kasalanan ay ang pagiging tama. Walang pagtatalo. Walang pakiusap. Kinuha niya ang kanyang huling sahod, pumirma sa mga papeles at lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng mga empleyado, sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang mga tingin at bulungan ng kanyang mga dating katrabaho. Ang balita ay mabilis kumalat. Siya ngayon ay isang halimbawa, isang babala, sa kung ano ang mangyayari kapag sinubukan mong tawirin ang hindi nakikitang linya. Pagbalik niya sa kanyang maliit na inuupahang apartment, ang bigat ng lahat ay bumagsak sa kanya. Wala na siyang trabaho, wala na siyang paraan para kumita ng pera. At sa Brazil, ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay, naghihintay sa isang himala na hindi na darating. Si Yusuf, ni isang tawag o text ay wala siyang natanggap. Siguro ay hindi na nito magawang suwayin ang kanyang ama. O siguro, mas masakit pa, pinili nitong maniwala sa kasinungalingan para mapanatili ang kapayapaan sa kanyang pamilya. Gumuho ang mundo ni Maria. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa gitna ng kanyang mga nakaempake ng gamit at umiyak.
Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa kanyang mga pangarap na nawala. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa katangahan niyang umasa na sa isang lugar tulad ng Dubai. Ang katotohanan ay may halaga. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Nag-aalangan siyang binuksan ito. Nakatayo sa labas si Samira. Hindi na siya nakangiti. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng natanggal. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang babaeng may mga matang malamig na parang yelo, puno ng tagumpay. Narinig ko ang balita, sabi ni Samira. Ang kanyang boses ay isang mapanuyang bulong. Pumasok siya sa loob ng apartment ng walang paanyaya, tinitingnan ang maliit at simpleng paligid ng may pagkasuklam. Sayang naman, mukhang kailangan mo nang umuwi. Tumingin si Maria sa kanya. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi, napalitan ng tahimik na galit. Anong kailangan mo? Humalakhak si Samira. Wala. Gusto ko lang makita. Gusto kong makita kung ano ang itsura ng isang taong sumubok lumaban pero nabigo. Lumapit ito kay Maria. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Sinabihan na kita, di ba? May mga bagay na hindi para sa'yo. Si Yusuf, ang mundong ito. Hindi ka nababagay dito. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Maria. Ang boses niya ay nanginginig. Ang pananakit sa kanya, bakit? Bakit? Umismid si Samira. Dahil kaya ko. At dahil ang pamilya niya ay may utang sa amin. Ang lahat ng meron sila ngayon ay dapat sa amin. At sisiguraduhin kong babalik sa amin ang lahat ng iyon. Sa ayaw at sa gusto ni Yusuf. Inilabas ni Samira ang isang sobre mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa mesa. Isang maliit na regalo. Tumalikod na si Samira at naglakad palabas. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa may pinto. Alam mo Maria, sabi niya nang hindi lumilingon, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang isipin na sa larong ito, parehas ang laban. Ang mundo ay may kaayusan. At sa kaayusang yon, ikaw at ako, hinding-hindi tayo magiging magkapantay. Umalis si Samira. Iniwan si Maria sa isang nakakabininging katahimikan. Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang plane ticket. One way, papuntang Brazil. Walang pangalan ng nagpadala. Ngunit alam niya kung kanino galing. Ito na ang huling pako sa kanyang kabaong. Isang utos para siya ay maglaho. Napaupo siya sa sahig, hawak ang tiket. Wala na siyang lakas para umiyak. Wala nang natira. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak, madilim, at walang katapusang kawalan ng pag-asa. Ang mga sumunod na araw para kay Yusuf ay isang paglalakad sa impyerno. Pinilit niyang maging ang masunuring anak, ang matalinong CEO, ang perpektong kasintahan. Sumasama siya sa mga meeting, ngumingiti siya sa mga dinner party, tumatango siya sa mga plano para sa kasal. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang digmaan ang nagaganap. Ang boses ng doktor sa telepono, ang takot sa mga mata ni Maria, ang galit ng kanyang ama. Ang mga imaheng iyon ay hindi siya tinatantanan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na si Maria ay nagseselos lang, na ang lahat ay isang malaking pagkakamali. Pero may isang bagay na hindi umaalis sa kanyang isipan. Ang alaala ng gabing iyon sa kanyang suite. Naalala niya ang katahimikan at profesionalismo ni Maria sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga kamay, kahit nanginginig ng bahagya, ay sigurado. Ang kanyang boses, sa wikang Arabo, ay puno ng awtoridad. Hindi iyon kilos ng isang simpleng tagalinis na nagkataon lang na may alam. Iyon ay kilos ng isang taong sanay sa sitwasyong may buhay at kamatayan. Si Maria ay hindi nagsinungaling. Alam niya yon sa kaibuturan ng kanyang puso. At kung si Maria ay nagsasabi ng totoo, ibig sabihin si Samira. Nagsimula siyang magmasid. Pinanood niya si Samira hindi na bilang kanyang fiancé,
kundi bilang isang palaisipan na kailangan niyang buuin. At unti-unti, nakikita niya ang mga butas, ang mga bitak sa perpektong maskara nito. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa kanyang study, narinig niya si Samira na may kausap sa telepono sa terrace. Ang boses nito ay mahina, puno ng pag-iingat. "No, the transfer has to be untraceable," narinig niyang sabi ni Samira. "Liquidate the assets from the subsidiary account first. Use the shell company." Nang maramdaman ni Samira ang kanyang presensya, bigla itong napalingon at mabilis na ibinaba ang tawag. Isang matamis na ngiti ang isinalubong nito sa kanya. "Sinong kausap mo?" tanong ni Yusuf, sinisikap na maging kaswal. "Ah, wala. Ang wedding planner lang." Mabilis na sagot ni Samira. "Medyo komplikado lang ang pag-aayos ng bayad para sa mga bulaklak galing Holland." Isang kasinungalingan. Alam ni Yusuf. Walang wedding planner na gagamit ng mga salitang liquidate assets at shell company. Iyon ang simula. Ang maliit na butas na kanyang hihilahin hanggang sa masira ang buong tela ng kasinungalingan. Kinabukasan, ipinatawag niya si Khalid, ang matagal ng personal assistant ng kanyang ama. Isang taong mas matapat pa sa pamilya Alfat kaysa sa sarili nito. "Khalid," sabi ni Yusuf nang nasa pribadong opisina na sila. "May ipapagawa ako sa iyo at gusto kong manatili lang ito sa ating dalawa. Maging ang aking ama ay hindi pwedeng malaman." Nakita ni Yusuf ang pag-aalangan sa mata ng matanda, ngunit nakita rin niya ang respeto. "Kailangan mong imbestigahan ang lahat ng financial activities ni Miss Al-Rashidi sa loob ng ating kumpanya. Bawat transaksyon, bawat email, bawat tawag na may kinalaman sa merger." "Pero Sir Yusuf..." "Gawin mo lang, Khalid," sabi ni Yusuf. Ang kanyang boses ay may bigat na hindi matatanggihan. "Ituring mo itong pinakamahalagang due diligence na gagawin mo sa buong buhay mo." Lumipas ang 2 araw ng nakakabinging paghihintay. At pagkatapos, pumasok si Khalid sa kanyang opisina. Dala ang isang manipis na folder. Ang mukha ng matanda ay seryoso. "Sir?" sabi ni Khalid. Inilalapag ang folder sa mesa ni Yusuf. "May nakita ako." Binuksan ni Yusuf ang folder. Sa loob, may mga printout ng bank records, mga maliliit na halaga. Sapat lang para hindi mapansin na regular na inililipat mula sa isang subsidiary company ng Alfat patungo sa isang offshore account. "Saan papunta ang pera?" tanong ni Yusuf, kahit na kinakabahan siya sa sagot. Huminga ng malalim si Khalid. "Ang account ay nasa Cayman Islands, sir. Nakapangalan sa isang shell company na pagmamay-ari ng Zayani Group." Zayani Group, ang pinakamalaki nilang kakompetensya. Ang pamilyang matagal nang gustong pabagsakin ang mga Alfat. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Yusuf. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay sabotahe, pagtataksil. Tinanggal ni Samira ang pera mula sa kanyang kumpanya at dahan-dahang ipinapasa sa kanilang kalaban. Ang kasal, ang merger, lahat ay isang malaking panloloko para makuha ang kontrol at sirain sila mula sa loob. Si Maria, tama siya sa lahat. Isinara ni Yusuf ang folder. Ang pagdududa ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang mahanap si Maria. Nagmamadali siyang nagmaneho papunta sa hotel. Hindi na niya inisip ang sasabihin ng kanyang ama o ni Samira. Tumakbo siya papasok sa lobby. "Nasaan si Maria Oliveira?" tanong niya sa babae sa front desk. Tiningnan ng babae ang kanyang computer tapos ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. "Pasensya na po, sir. Wala na pong empleyado na may ganyang pangalan dito." "Anong ibig mong sabihin?" "She is no longer employed with us po, sir." Formal na sagot ng babae. Tinanggal siya. Tinanggal nila si Maria. Tumakbo si Yusuf papunta sa staff area,
Hindi alintana ang mga nagugulat na tingin. Hinanap niya ang supervisor ni Maria. Hinanap niya ang mga kaibigan nito. Isang babaeng tagalinis ang lumapit sa kanya. Puno ng takot ang mga mata. "Sir, ano pong kailangan ninyo?" "Si Maria." "Nasaan si Maria?" Pakiusap ni Yusuf. "Kailangan ko siyang makita." Umiling ang babae. "Pinilit po siyang umalis, sir. Ang sabi po nila, may ginawa siyang masama." "Hindi totoo yan," sigaw ni Yusuf. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. "Pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasaan siya." Nakita ng babae ang desperasyon sa kanyang mga mata. Naawa ito. "Hindi ko po alam, sir, pero narinig ko po. May ticket na raw siya pauwi ng Brazil ngayong gabi." "Anong oras ang flight?" Nanginginig na sinabi ng babae ang impormasyon ng flight. Kinuha ni Yusuf ang kanyang telepono at tiningnan ang oras. 9:00 p.m. Tumingin siya sa kanyang relo. 7:00 p.m. Ang flight ay aalis sa loob ng 2 oras. Parang isang baliw na nagmaneho si Yusuf papunta sa Dubai International Airport. Ang bawat pulang ilaw sa traffic ay isang personal na kaaway. Ang bawat segundong lumilipas ay isang patak ng buhangin sa isang hourglass na malapit nang maubos. Ang nasa isip niya lang ay ang mukha ni Maria. Ang sakit, ang tapang, ang katotohanang pilit niyang binaliwala. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya kapag nakita niya ito. "Sorry, patawarin mo ako." Ang mga salitang yon ay napakababaw para sa pinsalang kanyang idinulot. Ang tanging alam niya ay hindi niya pwedeng hayaang umalis si Maria. Hindi nang ganito. Hindi habang daladala nito ang bigat ng isang kasalanang hindi nito ginawa. Nang makarating siya sa airport, ipinarada niya ang kotse sa pinakamalapit na pwesto at tumakbo papasok. Hindi na niya inalintana ang mga taong nababangga niya. Terminal 3. Departures. Tiningnan niya ang malaking screen ng mga flight. Flight EK-261 to Rio de Janeiro. Gate B22. Final boarding. Final boarding. Parang isang kidlat na tumama sa kanya ang mga salitang yon. Mas binilisan pa niya ang takbo. Ang kanyang mamahaling leather shoes ay lumilikha ng malakas na ingay sa makintab na sahig. Ang kanyang paghinga ay mabigat at pagod. Ngunit hindi siya huminto. Tumatakbo siya, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang lalaking hinahabol ang kanyang huling pag-asa. Gate B22. Sa wakas, natanaw na niya ito sa dulo ng isang mahabang pasilyo. Nakita niya ang pila ng mga huling pasahero na pumapasok na sa gate. Sinuyod ng kanyang mga mata ang bawat isa. Wala. Wala si Maria. Hindi. Huli na ako. Napasununtok siya sa pader sa kanyang tabi. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Ngunit nang akma na siyang tatalikod, isang pamilyar na anino ang kanyang nakita. Nakaupo sa isang upuan sa pinakamadilim na sulok, malayo sa pila. Nakayuko ito. Hawak ang kanyang pasaporte at boarding pass na parabang nagdadalawang isip kung tatayo ba o hindi. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Si Maria. Maria. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong gate area. Lumingon ang ilang mga tao. At dahan-dahan, itinaas ni Maria ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapupula at namamaga sa pag-iyak. Nang makita niya kung sino ang tumawag, isang halo ng gulat, galit at pagod ang dumaan sa kanyang mukha. Tumakbo si Yusuf palapit sa kanya. Huminto siya sa kanyang harapan, hinihingal, hindi makapagsalita. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay malamig at basag. "Nandito ka ba para siguraduhing aalis na talaga ako?" Umiling si Yusuf. Hindi. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang mga dokumento mula sa folder ni Khalid, ang mga bank transfer, ang pangalan ng Zayani Group.
Tama ka, sabi ni Yusuf. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Tama ka sa lahat, Maria. Ako. Ako ang naging duwag. Ako ang naging tanga. Tinitigan ni Maria ang screen ng telepono pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang nagbago sa ekspresyon niya. At ngayon, anong plano mo? Tanong niya. Tatakbo ka sa tatay mo at sasabihing, pamali po kayo. Masama po pala ang mapapangasawa ko. Hindi, sabi ni Yusuf. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Hindi ako tatakbo. Lalabanan ko sila. Pero hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. Hinawakan niya ang kamay ni Maria. Sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ni Maria. Huwag kang umalis. Pakiusap niya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Pakiusap. Tulungan mo akong ilabas ang katotohanan. Manatili ka sa tabi ko. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Ang huling tawag para sa flight CICA 261 ay umalingaw-ngaw sa loudspeaker. Dahan-dahang tumayo si Maria. Kinuha niya ang kanyang boarding pass at sa isang kilos na puno ng kahulugan, pinunit niya ito sa gitna. Anong plano? Tanong niya. 1 oras ang lumipas. Sa main conference room ng Alphat Corporation, nagaganap ang pinal na pagpirma ng merger agreement. Naroon si Sheikh Rashid, si Samira at ang kanyang ama at ang mga abogado ng magkabilang panig. Kung wala ng katanungan, maaari na nating simulan ang... Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Yusuf at sa likod niya, payapang naglalakad, ay si Maria. Natigilan ang lahat. Ang mga pluma ay huminto sa ere. Yusuf! Ano ang kabastusan na ito? Sigaw ni Sheikh Rashid tumatayo. Ngunit si Samira ang unang nakabawi. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Yusuf, mahal, hindi ito ang tamang oras para sa iyong alaga. Hindi pinansin ni Yusuf ang sino man sa kanila. Naglakad siya papunta sa ulo ng mesa at inilapag ang folder ni Khalid. Bago tayo pumirma, sabi ni Yusuf, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. May ilang mga discrepancies sa account ng ating merger na gusto kong linawin. Binuksan niya ang folder at isa-isang ipinakita ang mga dokumento. Ang mga bank transfer, ang mga offshore account, ang pangalan ng Zayani Group. Habang nagsasalita si Yusuf, unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Samira. Ang kanyang ama ay napatingin sa kanya, naghahanap ng paliwanag. Ito ay kasinungalingan. Sigaw ni Samira tumatayo. Gawa-gawa lang niya ito, dahil sa babaeng yan. Itinuro niya si Maria. Talaga? Tanong ni Yusuf. Bumaling siya kay Khalid, na tahimik na nakatayo sa may pinto. Khalid, paki-play ang recording. Pinindot ni Khalid ang isang button sa kanyang tablet. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang boses ni Samira. The transfer has to be untraceable. Liquidate the assets from the subsidiary account first. Use the shell company. Ang boses mula sa tawag sa telepono na narinig ni Yusuf sa terrace. Ang tawag na inakala ni Samira ay walang nakarinig. Natahimik ang buong silid. Si Sheikh Rashid ay napaupo. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tumingin siya sa mga dokumento, sa kanyang anak, at sa babaeng inakusahan niya ng kasinungalingan. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Sa wakas, bumagsak ang maskara ni Samira. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit at pagkasuklam. Oo, ako nga ang gumawa. Umamin siya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. At nararapat lang yan sa inyo. Matagal nang dapat sa amin ang lahat ng ito. Mga mang-aagaw. Pagkatapos ng kanyang pagsabog, tinawag ni Yusuf ang security. Habang kinukuha nila si Samira at ang kanyang ama, ang mundo ng mga Alphat ay gumuho at muling nabuo sa loob ng ilang minuto. Nang tumahimik na ang lahat, naiwan sa silid si Yusuf, si Maria,
At ang nabigong si Sheikh Rashid, tinitigan ng Sheikh ang mga papel sa mesa. Pagkatapos ay ang kanyang anak. Sa huli, ang kanyang mga mata ay tumigil kay Maria, ang babaeng hamak na tagalinis na nagligtas hindi lang sa buhay ng kanyang anak, kundi sa buong dangal at yaman ng kanilang pamilya. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng bigat, pagkatalo, at marahil, isang maliit na binhi ng pagtanggap. Anak? Ang mga sumunod na linggo ay napuno ng kaguluhan. Ang balita tungkol sa pagtataksil ng mga Al-Rashidi ay yumugyog sa mundo ng negosyo sa Dubai. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Maria ay nanatili sa tabi ni Yusuf, hindi bilang isang anino, kundi bilang isang haligi ng suporta. Hindi na siya bumalik sa hotel. Tumira siya sa isang maliit na apartment na binayaran ni Yusuf, iginigiit na hindi siya tatanggap ng anumang bagay na higit pa roon. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang pagpapanumbalik ng kanyang dignidad. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa kanyang apartment, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Sheikh Rashid Al Fat. Walang mga bigard, walang karangyaan. Isang matandang lalaki lang na may daladalang bigat sa kanyang mga balikat. Pinaupo siya ni Maria at inalok ng tsaa. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang aking anak, basag ng Sheikh sa katahimikan, ang kanyang tingin ay nasa tasang hawak niya. Simula nang mangyari ang lahat, nakita ko siyang ngumiti. Isang tunay na ngiti. Ang uri ng nangiti na hindi ko na nakita mula noong siya ay isang bata pa. Tumingala ang Sheikh at tinitigan si Maria. Hindi ko hihingi ng iyong tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Ang mga salitang sinabi ko, ang mga ginawa ko, walang kapatawaran. Huminga siya ng malalim. Ngunit narito ako para sabihin, ang pamilya Al-Fat ay may utang sa iyo. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Para sa isang taong tulad ni Sheikh Rashid, ang mga salitang iyon ay mas mabigat pa kaysa sa isang direktang paghingi ng tawad. Iyon ang kanyang paraan ng pag-amin ng kanyang pagkakamali. Iyon ang kanyang paraan ng pagbibigay ng basbas. Ngumiti si Maria. Ang mahalaga po ay ligtas si Yusuf. Tumango ang Sheikh. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang sobre sa mesa. Ang iyong ina, sabi niya. Narinig ko ang tungkol sa kanyang kalagayan. Ang pinakamahuhusay na doktor sa Dubai ay naghihintay sa kanya. Sasagutin namin ang lahat. Nang gabing iyon, umiyak si Maria. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng pasasalamat. 6 na buwan nang lumipas, ang buhay ni Maria ay ganap na nagbago. Ang kanyang ina ay matagumpay na naoperahan at kasalukuyan nang nagpapagaling sa isang magandang bahay na ibinigay sa kanila ng mga Al-Fat. At si Maria, siya ay bumalik sa kanyang unang pag-ibig, ang medisina. Sa tulong ni Yusuf, nag-enroll siya sa isang prestihiyosong universidad sa Dubai para tapusin ang kanyang pag-aaral at makuha ang kanyang lisensya. Bawat gabi, pagkatapos ng klase, darating siya sa kanyang apartment na pagod ngunit masaya. At bawat gabi, naroon si Yusuf, naghihintay sa kanya, may dalang kape at isang mapagmahal na ngiti. Isang gabi, habang nag-aaral si Maria, lumapit si Yusuf at umupo sa tabi niya. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi niya. Isinakay niya si Maria sa kanyang kotse. Nagmaneho sila pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang hotel. Ngunit hindi sila pumasok sa loob. Sa halip, dinala niya si Maria sa isang gusali sa tapat nito. Sa loob, isang maliit at bagong-bago, ngunit bakanting klinika ang tumambad sa kanya. Ano ito? Tanong ni Maria, nalilito. Ito ay sayo, sagot ni Yusuf. Kapag nakuha mo na ang iyong lisensya, isang lugar kung saan matutulungan mo ang mga tao, tulad ng pagtulong mo sa akin. Isang lugar kung saan
matutupad mo ang iyong pangarap. Tumingin si Maria sa paligid, sa mga blangkong pader na puno ng potensyal. Ang regalong ito ay hindi isang mamahaling alahas o kotse. Ito ay ang kanyang pangarap. Ibinalik sa kanya. Niyakap niya si Yusuf ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Dinala siya ni Yusuf sa huling destinasyon ng kanilang gabi. Ang dalampasigan kung saan sila unang nag-usap. Umupo sila sa buhangin. Pinapanood ang mahihinang alon sa ilalim ng kalmadong kalangitan. Naalala mo ba? Tanong ni Yusuf, hinahawakan ng kanyang kamay. Noong sinabi ko sa iyo na ang buhay ko ay nakasulat na? Maktubi, nakatadhana. Ngumiti si Maria. Oo, naaalala ko. Mali ako, sabi ni Yusuf. Ang tadhana ay hindi isang aklat na nakasulat na. Isa itong blangkong pahina. At tayo ang pumipili kung ano ang isusulat dito. Humarap siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ikaw, Maria Oliveira, ikaw ang pinakamagandang kwento na pinili kong isulat sa aking buhay. Sumandal si Maria sa balikat ni Yusuf. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang simula ng isang bagong gabi, ang simula ng isang bagong kabanata. Ang kanilang maktubi ay hindi isang bagay na ibinigay sa kanila ng mga bituin. Ito ay isang bagay na kanilang pinaglaban, pinili at binuo. At sa wakas, handa na silang harapin ang anumang hinaharap na kanilang pipiliing isulat ng magkasama.